Narito naman ang mga dapat nating gawin kung sakaling tayo ay matuklaw ng ahas. So 90% of these cases naman is non-venomous. Pero kung hindi na-picturean or hindi ma-identify kung anong klase ni ahas yung nakuha natin, ang pinakamagandang management is magpa-follow pa rin po tayo ng tinatawag natin na SAVC of life support. So, unang-una, bago dalhin yung pasyente sa ospital, unang panlunas or first aid. So, first, huwag mag-panic. I-assure muna yung pasyente at mag-remain ng kalmado. Kasi the more na nagpa-panic siya or the more na kinakabahan, mas bumibilis din yung heart rate. So, other than that, i-secure muna yung lugar. Make sure na before magbigay ng first aid, yung ahas is wala na sa particular area. So, usually kasi nagpapanik yung mga tao, nagsisigawan. So, yun yung ina-avoid muna natin. And then when we assess the patient first, ABC pa rin, airway, breathing, and circulation. Make sure na walang mga nakabara sa lalamunan kasi pwedeng ma-choke yan, mga pustiso. Assess yung paghinga ng pasyente. And then, tingnan yung site of bite. So, make sure na ang pasyente is nakahiga sa komportableng posisyon. And then, siguraduhin na yung area na nakagat is hindi mas mataas sa puso. So, ibig sabihin, kung sa paa siya, mas mababa. Yung head is medyo mataas kumpara. Sa area naman, assess kung may bleeding or kung nagdudugo, depende din sa kagat ng ahas, kung malaki or maliit. Merong types of ahas na multiple yung bite pang ilang beses. So make sure din na lagyan ng konting dressing pero hindi pressure dressing. Pwedeng maglagay ng splint para ma-immobilize. First and foremost, iwasan muna na talian or lagyan ng mga sobrang higpit na tourniquet. Kasi may tendency yan na imbes na makatulong, siya pa ang nakaka-harm. So mangyayari niyan, nawawala ng supply ng dugo yung paa, kaya pagdating minsan sa amin nangingitim na or kailangan ng i-amputate. So yun yung mga cases na importante. And then another reminder, hindi na po natin ginagawa yung pagsipsip sa venom katulad ng sa pelikula. So hindi na po natin ina-advocate na gawin yun kasi minsan more harm pa ang magagawa. Lalo pa yung susipsip, pwede yung venom mapunta sa bunganga niya, pati siya din magka-envenomation din na tinatawag natin. And then, automatically, pag na-stabilize na natin yung pasyente, as much as possible, huwag i-massage, huwag paduguin, huwag kuskusin ng mahigpit. Dalhin na kaagad sa pinakamalapit na ospital. Kung ang ahas na nakatuklaw ay hindi naman nakalalason or walang venom, usually ino-observe lang po namin for 24 to 48 hours and then dine-discharge. If in case naman yung ahas ay makamandag, automatically nagbibigay naman po kami ng anti-venom which is available in most hospitals subsidized by DOH and also in RITM and San Lazaro Hospital. Kailangan madala agad sa ospital ang pasyenteng natuklaw ng ahas para maturukan ng panlaban sa kamandag. Yung binibigay namin na timeline is within 6 hours to 12 hours. Lalo pa kung malayo na kasi is medyo delikado na. Pero nagdedepende din naman yan sa maraming factors, hindi lang sa ahas. Number 2, yung size din ng ahas, nakadepende. Merong malalaking cobra na pag may tinatawag natin parang may hood na siya or malalaki na yung fang marks, mas most likely na makaka-administer siya ng venom. Tapos, meron namang cobra na baby pa, wala pang hood, less likely na magiging venomous sila. And in fact, only 50% of bites have venom na in terms of sa cobra ha. Kasi meron din tayong tinatawag na dry bite. Kahit venomous yung snake, pag nakakagat siya, wala naman siyang venom na nabigay. In terms of timeline naman, as much as possible, kung immediately after, pwedeng madala. Basta, na-secure lang yung airway, breathing, and circulation at tinatawag. Meron kasi kaming mga cases kahit malala yung lugar, ang pasyente na-coma na. Tinatawag natin na hindi na gumigising. Meron pang nag-arrest na or tumigil na yung pitik ng puso, pero naka-intubate or tinatawag natin na natubuhan, once na nadala dito at nabigyan ng anti-venom, nare-reverse pa. So, meron pa namang mga cases na gano'n, kahit madala. Meron naman na kahit malapit lang sila sa ospital, pero yung bite site is malapit sa leeg or sa ulo,
kahit nag-administer ng antivenom, hindi na siya nahahabol. So there are different factors naman na nakaka-apekto. Pag nag-a-assess kami ng snake bites, tinatanong din namin yung pasyente, was the attack provoked or unprovoked? Nagalit ba or ginalit? Pinoprovoke, mas maraming venom yung na-administer. So in most cases naman, like for example, tulog yung pasyente at nakagat ng ahas. Pag unprovoked, almost non-venomous siya, almost all cases.